Darating din ang araw na tatanda tayo at magkakaroon ng sariling pamilya ang ating mga anak. Ngunit ikaw, ngayong may asawa na sila, naaalala ka pa ba nila? O baka naman kinalimutan ka na nila dahil ang tingin nila sa'yo ay pabigat na lamang sa kanilang buhay. Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Masaya talaga si Aling Delia at Mang Joey dahil kahit hirap sila sa kanilang buhay, ay naipagpapatuloy nila ang pagpapaaral sa kanilang dalawang anak. Nakatira lamang sila sa bukirin at ang pagtatanim ng gulay ang kanilang ikinakabuhay. Madalas nilang hindi maalagaan ang dalawang bata dahil pagkatapos nilang umani ay itinitinda naman nila ito sa bayan. Alexa, Robert, baka sa pag-uwi nyo mamayang hapon galing sa eskwelahan ay hindi nyo kami maabutan ng inyong tatay. Mauna na kayong kumain dahil marami kaming ititinda ngayong araw, sabi ni Aling Delia sa dalawang bata. Opo, Nay, wala naman pong problema, magalang na sagot ni Alexa. Marami kasing bakanteng mga lupa sa kabundukan kaya ginawa na rin itong taniman ng mag-asawa. Mga lupang matagal nang hindi pinupuntahan ng mga may-ari kaya ginamit muna nila upang ito ay mapakinabangan. Manang Soledad, kunin niyo na po itong gulay at ibibigay na lang po namin sa inyo ng mura. Pwede niyo po itong ipagbenta sa pwesto niyo sa palengke at tiyak kong malaki po ang inyong kikitaing pera, sabi ni Mang Joey sa matandang babae. Madalas silang baratin ng mga tao sa bayan dahil alam naman ng mga ito na wala silang aral. Hindi man lamang kasi nakapag-aral ang mag-asawa kaya madalas silang lokohin sa usaping mga pera. Magkano ba ang lahat ng yan? Sobrang dami naman yan. Sigurado ba kayo na sa murang halaga nyo ibibigay sa akin ang mga gulay na yan? Tanong ni Aling Soledad. Opo, 750 na lang po ang lahat ng ito. Wala na po kayong kalugi-lugi dyan, sagot ni Mang Joey. Nanlaki na lamang ang mga mata ng matandang babae dahil sobrang mura na talaga nang bigay sa kanya ng mag-asawa. Agad niya itong binayaran ng papel na pera at ang tira ay tanging mga barya. Alam kasi ni Aling Soledad na hindi na mapapansin ng mag-asawa kung sakaling kulang ang bayad niya. Ang 750 pesos sana na kabayaran ay naging 450 pesos na lamang. Sige na, umalis na kayo at dadalhin ko na ang mga ito sa palengke. Kailangan ko na agad magtinda para makaubos ako ngayong araw, nagmamadaling sabi ni Aling Soledad. Walang kaalam-alam mag-asawa na naloko sila. Kailangan kasi nila ng pera para sa pag-aaral ni Alexa at Robert. Mabilis silang nakauwi sa kanilang bahay dahil agad nang may pumakyaw sa kanilang mga paninda. Ganito ang nagiging takbo ng buhay ni Aling Delia at Mang Joey. Nagpapakahirap magtanim ng gulay para lamang kumita ng maliit na halaga. Tapos madalas pang maloko sa bayan dahil wala silang pinag-aralan. Mahaba pa ang oras kaya wala silang balak na sayangin ito. Agad silang nagtanim upang madagdagan ang kanilang aanihin. Lumipas ang maghapon ay umuwi na ang dalawang bata. Gastusin na naman ang bungad ng mga ito sa kanilang mag-asawa. Nay, kailangan ko po ng pera dahil may gagawin po kaming project. Kailangan ko po ng 100 piso, sabi ni Alexa sa kanyang ina. Ako din po, marami rin po akong kailangang mga bayaran. Noong nakaraan po kasi ay ako lang ang hindi nakapagbayad, dagdag ni Robert. Nang dahil doon ay halos maubos agad ang pera ng mag-asawa. Hindi pa lumilipas ang isang araw ay nag-iisip agad sila ng paraan upang kumita ng salapi. Nakita na lamang ni Mang Joey si Aling Delia na parang nanlalambot nang dahil sa dami ng kanilang mga problema. Mahal, huwag ka nang malungkot. Ginagawa naman natin ang lahat ng ito para sa ating mga anak. Diba, kaya nga tayo nagsisikap dahil ayaw natin na matulad sila sa ating dalawa, sabi ni Mang Joey. Oo nga mahal, pero naiisip ko lang ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Alam mo naman na mas bibigat ang ating mga gastusin habang lumalaki sila, sagot ni Aling Delia. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki dahil kahit naman siya ay kinakabahan sa kung ano ang pwedeng mga mangyari. Pero tuwing tinitingnan nila ang mga inosenteng muka ng mga bata, ay dito sila humuhugot ng lakas upang magpatuloy sa kanilang buhay.
Tuwing kikita kasi sila ng pera ay para bang saglit lang nila itong hahawakan at makalipas lamang ang ilang oras ay parang bigla na lamang tinatangay ng hangin sa labas. Pero wala na silang ibang pagpipilian, hindi sila pwedeng magpahinga dahil kung sakaling ganito ang mangyari ay ang kanilang mga anak naman ang maaapektuhan. Ngunit ang hindi alam na mag-asawa ay madalas mabuli sa eskwelahan ng dalawang bata nang dahil sa kanilang pagiging mahirap ay hinahamak ng ibang mga tao ang kanilang dalawang anak. Di ba yung nanay ni Alexa ay yung taong gubat? Nako, huwag kayong lalapit dyan dahil baka kung ano ang gawin nila sa inyo. Panunokso ng isang estudyante. Bigla na lamang umiyak si Alexa dahil hindi naman siya marunong makipag-away sa ibang mga bata. Ganito rin naman ang nararanasan ni Robert. Madalas din itong matukso kaya wala itong nagiging kaibigan. Nilalayuan siya ng ibang mga bata nang dahil alam ng mga ito na sila ay mahirap. Nang dahil doon ay parang nagbabago ang tingin nila sa kanilang mga magulang. Para bang ayaw na nilang mabuhay sa matinding kahirapan. Lumipas sa mga taon ay nagbinata at nagdalaga na si Alexa at Robert. Ilang taon na lamang ay makakatungtong na sila sa kolehiyo. Joey, paano na yan? Tingin mo ba ay kaya pa nating pag-aralin ang ating mga anak? Tanong ni Delia. Oo naman, handa kong gawin ang lahat para makatapos silang dalawa. Huwag kang mag-alala dahil mag-iisip ako ng paraan. Seryosong sagot ni Mang Joey. Doble sipag ang ginagawa ng mag-asawa. Sa tuwing magbebenta sila ng gulay sa bayan, ay sinasabayan na rin nila ito ng pangangalakal. Madalas na silang gabihin sa kanilang pag-uwi dahil hindi na sila nag-aalala dahil malaki na naman si Alexa at Robert. Ang napagbebentahan kasing pera ng mag-asawa mula sa kanilang mga kalakal ay ibinibili nila ng balot at penoy upang itinda sa kalsada. Kailangan talaga nila magsikap upang hindi matulad sa kanila ang kanilang mga anak. Samantalang si Robert at Alexa ay inggit na inggit naman sa ibang mga tao na may kaya sa buhay. Para bang naiinis sila kung bakit lumaki sila sa mahirap na mga magulang. Hindi man lang nila mabili ang kanilang mga sariling kagustuhan, samantalang ang iba ay sunod sa layaw at palaging may pera sa kanilang bulsa. Dito nagsimulang matutong magsinungaling si Robert at Alexa. Kung minsan ay nangihingi sila ng pera, kahit ang totoo niyan ay wala naman silang kailangang mga bayaran. Gusto lang nilang mabili ang sariling mga kagustuhan upang makasabay sa ibang mga tao na nakatira sa bayan. Hindi na nila naiisip ang mga paghihirap ng mga magulang at ang mahalaga ay yung maging masaya sila sa kanilang buhay. Lumipas sa mga taon ay sa awa ng Diyos, nakatungtong na ang magkapatid sa kolehiyo. Palagi nang dinadapuan ng sakit si Mang Joey dahil palagi itong napapagod sa kanyang trabaho. Kahit may sakit ay wala itong balak na magpahinga dahil sa kaunting panahon na lamang ay matutupad na ang mga pangarap nila. Delia, mahal ko. Sa wakas ay makakatapos na ang ating mga anak. Kunting tiis na lang at magbubunga na ang ating mga paghihirap. Nakangiting sabi ni Mang Joey. Pero si Aling Delia ay awang-awa sa kanyang asawa. Halos butot balat na lamang ito nang dahil sa sobrang pagtitiis sa kanyang sarili. Isang araw ay graduation na ni Alexa at Robert. Ngunit tanging si Aling Delia lamang ang pumunta doon. Kailangan pa rin kasi ni Mang Joey na magtanim ng gulay upang mabayaran ang mga kailangan pang bayaran. Marami pa kasi silang utang sa paaralan ng kanilang dalawang anak. 2 taong kurso ang natapos ni Robert at 4 na taong kurso naman ang natapos ni Alexa kaya sabay graduate ang dalawa. Masayang masaya talaga sila dahil sa wakas ay matatapos na ang kanilang paghihirap. Ngunit sa kanilang pag-uwi ay nagulat na lamang sila sa kanilang nakita. Si Mang Joey kasi ay natagpuan nila na walang malay sa lupang tinataniman nito ng gulay. Nang maisugod nila ito sa pinakamalapit na ospital ay sinabi ng doktor na wala na daw itong buhay. Siguro ay nagpahinga na ang tatay niyo dahil alam niya na mabubuhay na kayo ng maayos. Malungkot na sabi ni Aling Delia. Kaya simula noon ay malungkot na malungkot talaga ang matandang babae. Ang kasakasama niya sa hirap at ginhawa ay kinuha na ng Diyos nang dahil sa sobrang pagkapagod.
Lumipas ang 2 buwan ay nagkaroon na ng sariling mga trabaho si Robert at Alexa. Nang makatanggap ng sweldo ang magkapatid ay hindi man lang nila inabutan ng pera ang kanilang nangihinang ina. Nakatikim lang ng kaunting yaman ng dalawa ay para bang handa na nilang kalimutan si Aling Delia. Kung bibili man ng pagkain ng mga ito ay hindi kasama ang kanilang nanay. Ang kainin daw nito ay ang kanyang itinanim na mga gulay. Nay, malakas pa naman kayo at kaya nyo pa namang magtrabaho. Di ba ang sabi nyo nga sa amin ay kaya nyo nga kami pinagtapos sa pag-aaral para magkaroon kami ng magandang buhay? Sabi ni Alexa kay Aling Delia. Oo nga naman po. Paano po kami makakaipon ng pera kung sa amin pa rin kayo aasa? Pagsang-ayon ni Robert. Pero ang totoo niyan ay hindi naman nanghihingi ng tulong ang kanilang nanay. Kahit na isang beses ay hindi man lamang ito nagsabi na manghihingi ito ng kung anumang bagay. Napapakamot na lamang si Aling Delia dahil ganito ang naging ugali ng kanilang mga anak. Matapos nila itong pagsikapang pagtapusin sa pag-aaral ay ito pa pala ang igaganti sa kanya. Oo mga anak, wala na kaming ibang hinangad pa ng tatay nyo, kundi ang gumanda ang buhay nyo. Malungkot na sagot ng matanda. Lumipas pa ang mga taon ay nabibili na ni Alexa at Robert kung anumang bagay ang gusto nilang bilhin. Nakakabili sila ng mga bagong damit, samantalang si Aling Delia ay nananatiling luma ang kasuotan. Kung ano man ang mga damit nito noong mga bata pa ang kanyang mga anak, ay ito pa rin ang isinusuot ng matanda sa paglipas ng mahabang panahon. Matanda na si Aling Delia, ngunit patuloy pa rin siya sa pagkayod upang buhayin ang kanyang sarili. Oh, Aling Delia, baka naman gusto mong magpahinga. Nagtatrabaho na ang mga anak mo, tapos patuloy ka pang kumakayod ng pera. Tumatanda din naman tayo, sabi ng isang babae. Napangiti na lamang si Aling Delia dahil ang tingin ng ibang tao ay masarap na ang kanyang buhay matapos nilang mapagtapos si Robert at Alexa. Ang hindi alam ng mga ito ay wala siyang natatanggap na kahit na kaunting pera. Hindi ko naman para asahan ang aking mga anak dahil may sarili din naman silang buhay. Ayaw kong maging pabigat sa kanilang mga pangarap, pakunwaring sagot ng matandang babae. Ngunit katawan na ang nagsabi kay Aling Delia na kailangan niyang magpahinga. Biglang bumagsak ang kanyang katawan dahil sa kaunting pagkilos lamang ay agad siyang kinakapos sa kanyang paghinga. Paano na kaya to? Hindi na ako pwedeng maghanap buhay. Saan na lamang ako kukuha ng pera upang mapakain ang aking sarili? Naluluhang tanong ng matanda sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay lalo pa siyang kinainisan ng kanyang 2 anak. Imbis na tulungan ay isang pabigat pa ang naging tingin ng mga ito sa kanya. Ano ba yan? Kumilos naman kayo, Nay. Hindi naman pwedeng alagaan namin kayo. Tapos kami pa ang magpapakain sa inyo. Inis na sabi ni Robert. Kahit na nga ako ay hindi na malaman ang gagawin sa kanya. Ang hirap na nga sa trabaho. Tapos ang hirap pa tuwing uuwi dito sa bahay. Dagdag ni Alexa. Nagiging pabigat na talaga si Aling Delia sa kanyang 2 anak. Ngunit hindi niya inaasahan na hantong sa ganito ang kanyang buhay. Nay, lumayas na nga kayo. Dahil wala na kayong kwenta. Nahihirapan lang kami sa pag-aalaga sa inyo. Ano pang silbi nyo kung hindi nyo na kayang magtrabaho? Pabalang nasabi ni Robert. Sige, ganito na lang. Maghanap na lang tayo ng tagapag-alaga ni nanay at ikuha na lang natin siya ng mumurahing uupahan na bahay. Para naman hindi na tayo mahirapan. Pagsang-ayon ni Alexa. Nagawang tiisin ng magkapatid ang may sakit na ina. Sa kabila ng mga magagandang nagawa ni Aling Delia, ay dito pala hahantong ang lahat ng kanyang mga paghihirap. Simula noon ay sa iba na nakatira si Aling Delia at inaalagaan na lamang ito ng isang tao na binabayaran ng magkapatid. Lumipas sa mga buwan ay kahit na isang beses ay hindi man lamang ito binisita ng magkapatid. Hanggang sa dumating na ang araw na pati na si Aling Delia ay binawian na ng buhay. Malungkot man, ngunit malaking kaluwagan kay Alexa at Robert ang pagkawala ng kanilang ina. Hanggang sa dumating na ang araw na sila naman ang nagkaroon ng sariling asawa at mga anak. Hirap na hirap sila sa pagtatrabaho, masuportahan lamang ang mga bata. Lumipas ang 10 taon ay lumaki na ang kanilang mga anak.
Ngunit kahit na ganoon pa man ay agad silang sinasagot ng mga ito. Sila naman ang nakaranas ng bastusin ng kanilang mga anak. Ginagawa naman nila ang lahat, ngunit ganito pa ang kanilang mararanasan. Anak, hindi naman tama na sagutin mo ako. Tandaan mo na matanda ang kausap mo, kaya kailangan mong gumalang. Malungkot na sabi ni Alexa. Ramdam na ramdam ng babae ang sakit sa tuwing sinisigawan siya nito nang biglang pumasok sa isipan niya ang ginawa nilang magkapatid sa kanilang ina. Mas malala pa ang ginawa nila kay Aling Delia kahit nagpapakahirap ito na buhayin sila. Agad bumalik sa kanyang isipan ang kanilang pagiging masamang anak. Agad nakaramdam ng pagsisisi sapagkat mas masakit ang naranasan ng kanilang namayapang ina. Ganito rin ang nangyayari kay Robert. Ayaw sumama sa kanya ng kanyang anak simula na maghiwalay sila ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang sakit na ayawan ka ng sarili mong anak kahit alam mo naman na ginagawa mo ang lahat para sa kanya. Yung alam mo naman sa iyong sarili na wala kang ginagawang masama, ngunit bakit ang tingin sa'yo ay wala kang kwenta. Isang araw ay nagkita ang magkapatid at sabay silang pumunta sa libingan ni Mang Joey at Aling Delia. Nay, Tay, salamat po sa pagiging mabuting mga magulang. Huli na po ang lahat para humingi ng patawad. Pero ang tadhana na po ata ang nagbibigay sa amin ng karma. Malungkot na sabi ni Robert. Patawarin niyo po kami kung hindi kami naging mabuting anak. Pero ngayon ay nararanasan na po namin kung ano ang naranasan niyo sa aming dalawa. Dagdag ni Alexa. Sising-sisi ang magkapatid simula nang maranasan nila ang ganitong bagay. Nalaman nila sa kanilang sarili na hindi sila naging mabuting anak sa kanilang mga magulang. Imbis na magpasalamat ay nagawa pang saktan kahit na nagpakahirap mapagtapos lang sila sa pag-aaral. Isang aral ang natutunan ng magkapatid na dapat ay pahalagahan mo ang iyong mga magulang habang nabubuhay pa sila dahil isang araw ay isang alaala na lamang ang masaya niyong pagsasama. Kung ano ang gawin mo sa iyong magulang ay ito rin ang gagawin sa iyo ng iyong anak. Matuto tayong gumalang at pahalagahan ang mga tao na nagbigay sa atin ng buhay. Huwag nating kalimutan ang ating mga nanay at tatay. Oo nga at magkakaroon tayo ng mga sariling asawa at anak, ngunit kahit na kung minsan ay matuto tayong bigyan sila ng oras. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.